Amen. Thank you so much for that song. Amen. At, okay. Hanggang kulit na. Thank you so much for that song. Amen. The prodigal son in your heart. Diba? Lahat tayo ay pwedeng, we can say that we're faithful outwardly, but inwardly, pwedeng backslider tayo. Tama po ba mga ulit? Amen. Pwede tayong present ngayon, pero ang puso natin, absent. Tama? Ang sabi ng awit, para tayo sa prodigal son, ang puso natin. Tama? So, dapat make sure na hindi lang tayo present physically, hindi lang tayo present mentally, but ang puso natin dapat present din. Amen po ba mga kapatid? Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya nga, tunay na dyan nakikita yung mga buhay ng mga tao na masaya sa Panginoon. Amen? At tayo mag-aaral po ng salita ng Diyos ngayong umaga. And tayo po ay magsitayong lahat. At basta natin kung ating mga Biblia sa platform ng Ecclesiastes. Okay, Ecclesiastes. Okay. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Okay, yung ating verse, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Sabi ni Solomon, nakita niyo na po ba? Amen. Okay. In verse 1, sabi ko diyan, to everything, there is what? A season. Amen? Sa lahat ng bagay, may panahon sa lahat ng bagay. And a time to every purpose under heaven. Sa lahat ng bagay, panahon dito sa ilalim ng mundong ito, may plano ng Diyos. In verse 2, ano sabi doon? A time to be born and a time to die. Amen? May panahon na mabubuhay tayo at merong panahon na mamamatay tayo. That's life. A time to plant and a time to pluck out them that which is planted. May panahon na magtatanim, merong panahon na bubunutin. May panahon na aaninin. Then marami pa po dyan. But this morning, I would like to share to you about things, okay? May mga bagay sa buhay natin. There are 4 things that you cannot recover. Okay? May mga panahon na darating yung mga bagay na yun sa buhay natin. May mga panahon na habang nabubuhay tayo, mararanasan natin yung mga bagay na yun. Tama? At may mga panahon na yung mga bagay na yun, kapag lumipas nga, hindi na natin may babalik. Tama? Katulad ng buhay. May panahon na tayo mabubuhay, may panahon na tayo ay mamamatay. Tama? At habang hindi pa tayo namamatay, meron yung mga bagay. There are 4 things in this life that you or we cannot recover. Hindi natin kayo babalik pa. Kaya di manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa umaga nito. And we pray, Lord, that you help us and give us understanding as we study your word. Hindi na kami ng marunungan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Now, halimbawa yung mga NBI. Yung mga NBI. Okay? Yung mga NBI, usually, sila yung makahawak ng mga cases. Tama? At kailangan, itong mga NBI, halimbawa, meron silang kailangan unang gawin sa mga cases. Halimbawa sa aksidente. Okay? Sa aksidente, unang ginagawa nila para ma-point out nila, makilala nila yung tao na yun o yung kailangan meron silang ma-recover sa ng sasakyan. Meron silang ma-recover para ma-identify nila kung sino yung tao na yun at yung na-recover nila, yun po yung minsan gagamitin nila para pag-aralan. Okay? Pag-aralan yung nangyari, pag-aralan yung sitwasyon, at yung sa na-recover nilang bagay, pwedeng doon nila mahanap sino yung suspect, tama? At sino yung sino yung biktima, at masolve nila yung case. So napakalaga
sa mundong ito na kailangan meron silang ma-recover. Diba? Diba? Sa sunugan ng bahay. So meron silang hinahanap na ebidensya. Kailangan meron silang ma-recover na something. Tama po ba? Halimbawa, sa mga nadidisgrasya, unang tinitignan nila kailangan ma-recover yung ID. Para yung ID na yun yung pwedeng pagkakilala nila at ma-identify nila sino yung tao na yun. Pangalawa, cellphone. Para yung cellphone na yun, yung pwedeng gamitin nila, makontak nila, sino yung family ng mga tao na yun na pwede lang kontakin para malaman nila na yung tao na yun, kamag-anak nila, may nangyari hindi maganda. So kapag ang problema, pag wala silang na-recover, hindi nila masolve yung case. Amen mga kapatid? Hindi nila masolve yung isang kaso kasi wala silang pwedeng ma-recover na bagay. Kasi yung pwedeng ma-recover nila, doon magsisimula yung investigasyon. Hanggang pwedeng magkaroon ng solved case, o kaya pending case, o kaya ay hindi na talaga masolve. So napaka-importante ng isang bagay na pwedeng ma-recover. Diba? May mga palitan tayo. Merong sinaksak sa loob ng bahay. Diba? At pag sinaksak yung loob ng bahay, ay yung sumaksak, nakalimutan niya yung dala-dala niyang halimbawa, sombrero na ulog sa bahay na yun. So kapag pumunta yung mga nag-iimbestiga, nakita nila yung sombrero, tatanungin yung halimbawa kung buhay pa yung biktima, sasabihin, sa iba to, hindi po. May nagbabayari ba sa kamag-anak niyo? Wala po. So possible na yung na-recover na ng sombrero ay yung sa suspect. Ngayon, pagtatanong-tanong dito, baka may nakakilala, may mga pwede makapag-pointed na, kilala ko yung sombrero na yan, kaya ganito yan. So possible na yung sombrero na yun ay doon sa tao na yun, at yung tao na yun, yun yung magiging suspect. Tama ba? So pag sinabi kasi natin suspect, hindi pa totally 100% siya yung gumawa. Okay? O siya yung kriminal. Kung sinabi yung suspect, kaya nga suspect eh. Sinong suspect? Nagsususpect siya muna. Baka ito yung may sala. Kaya nadadaan pa sa mga proseso yan. Kaya hanggang mapawalang sala kung hindi siya. Kung talaga napatunay nagkasala, talagang siya yung gumawa noon. So, to recover something, it is so important, especially sa mga ganong mga bagay na binigay ko ng halimbawa. Now, in our life, there are things, mga kapatid, na mga bagay-bagay naman na kapag itong mga bagay daw na ito, na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay lumipas. Then, hindi po ito kagaya ng isang eksena, hindi po ito kagaya ng isang pag-iimbestiga na pwedeng i-recover kung ano yung nangyari, pwedeng i-recover sino yung may sala. Sa buhay natin, there are 4 things in our life na pwedeng hindi na natin ito ma-recover. Amen mga kapatid? Number 1, ano yung mga bagay na yun? Okay, number 1, 4 things that you cannot recover. Number 1, the time after it is gone. Yung oras. Amen po ba mga kapatid? Napakahalaga ng oras sa buhay po natin. Tama? For example, ngayon, 11 na. Ito, hindi na nagana ito. Okay? Halimbawa, 11 na. And that 11, mga kapatid, ay 11 o'clock in the morning. Tama? Baliktad pala. Malaki dapat pala doon. Tama ba? Malaki ba? Malaking kamay sa 12. Okay? 11 o'clock in the morning na 2025. Tama? At itong mga dalawang relong ito, dalawang kamay na ito, umiikot yan kapag umiikot itong minuto. Tama? Kaya kapag ito, lumampasan doon sa 12, tapos na po yung 11 o'clock ng 2025. Ang oras na, 11:05, 2025. Amen mga kapatid? At yung 11:05 din, kapag lumampas pa, dumating sa 10, yung malaking kamay, ang tawag yan, 11:10, 2025. Yung 11:2025, 11:05, 2025, hindi na natin may babalik yun. Alright? So the point is, the one thing that you cannot recover, it is the time after it is gone. Na kapag yung oras ay lumipas sa buhay natin, hindi na natin may babalik yan. Tama po mga kapatid? Kaya sometimes there are some times mga panahon sa buhay natin na minsan para bang we regrets,
Para bang nangihinayang tayo na sana pwede ko pang ibalik yung oras, na sana hindi ko sinayang yung pagkakataon, na sana ginamit ko sa tama, na sana ginrab ko yung opportunity. But the problem, when the time after it is gone, you cannot recover. Amen mga kapatid? Napakahalaga ng oras. Amen? First of all, the time for the Lord. Yung oras natin para sa Panginoon. Amen? Huwag natin sasayangin yung oras na pinagdulog ng Diyos sa atin. Amen? Ang sabi ng Bible dyan, there is a time to be born and a time to die. Amen? Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Physically. Tama? And the Lord gave us life, and yung binigay ng Diyos na buhay na yun, hindi niya binigay para sayangin yung panahon natin, sayangin yung oras natin, at hindi tayo makapag-ibig sa Diyos. Amen mga kulit? Like yung sinasabi, is that only the purpose of God why He created you is to be saved, and just to sit and doing nothing for Him? Eh kung yun lang pala yung purpose ng Diyos sa atin, bakit nandito pa tayo, binibigyan pa tayo ng Diyos para mabuhay? Binibigyan pa tayo ng Diyos ng lakas, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Amen mga kapatid? Tandaan natin, there's only one life. Soon it will pass, sabi po ng Bible. Amen? Yung panahon natin para sa Panginoon. Huwag lang natin sasayangin. Amen? Always, like sabi, kayo mga kabataan, huwag ninyong sayangin yung panahon na habang kayo bata pa, habang kayo malakas pa, habang kayo may pagkakataon pa, ay maglingkod sa Panginoon. Tama? Because the time after it is gone, hindi mo na maibabalik. Amen mga kapatid? Kaya minsan marami tayong mga testimony na maririnig, sana nung malakas pa ako, naglingkod ako sa Panginoon. Tama? Meron tayo marinig yung mga tao na putulan ng paa, sana nung okay pa yung paa ko, lumakad ako ng tama sa Panginoon. Meron tayo mga narinig yung mga nakomatos, sana nung nakagalaw pa yung katawan ko, nakapaglingkod ako sa Panginoon. Meron tayo mga maririnig mga kapatid, yung mga hindi na makapagsalita, sana nung nakakapagsalita, nakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. Yung mga panahon ng mga tao, malakas pa yung pandinig nila. Sana yung malakas pa yung pandinig ko, nakapakinig ako ng mabuti, nakinig ako ng mabuti sa salita ng Diyos. Ngayon, mga tumanda na, mahina ng pandinig, kailangan ko pang sigawan, kailangan pang lakasan ng boses para marinig nila. Yung mga tao noon ay mga nagpapatuturo na sana noon, nung malinaw pa ang mata ko, nagbasa ko ng salita ng Diyos. Tama mga kapatid? Hindi nila mabilis ang panahon. And after that, hindi na natin kaya i-recover. Tama po ba mga kapatid? The time for the Lord, amen? Tama po ba? Not only the time for the Lord, mga kapatid, a time for our family. Tama? Alam niyo, pamilya natin, isa lang natin yung mga kasama sa mundong ibabaw po ito. Learn how to spend time with them, amen? Learn how to love them. Tama mga kapatid? Nahinga mo naman po ba natin? Because the time after it is gone, hindi natin kayang balik. Tama? It is time to share our love. It is time to say to them na mahal natin sila, mahalaga sila sa atin. It is time to feel na maramdaman nila mga kapatid kasi mahal po natin sila. Tama mga kapatid? Darating araw, mamamatay yung asawa mo. Darating araw, mamamatay mga anak natin. Darating araw, mamamatay mga mahal natin sa buhay. At kapag yan ay mga pantay ng mga paa, kahit anong sabihin mo I love you, kahit anong sabihin mo mahal kita, it's useless. Amen mga kapatid? Tama ba? It's useless. Tama? It's time, because the time after it is gone, you cannot recover. The point is this, kumusta ang panahon natin ngayon sa Panginoon? Kumusta ang oras natin sa Panginoon? Yan ba'y ginagamit natin as a useful or wasteful? Amen? Young people, huwag niyong sayangin ang panahon niyo sa mga walang kabuluhang bagay. Young people, huwag niyong sayangin ang oras ninyo sa mga bagay na hindi naman dapat pagsayangan ng panahon. Amen? Imbes na i-google natin yung mga panahon natin sa mga walang kabuluhan, i-google natin para sa Panginoon.
And I'm telling you, hindi sayang yung panahon na yan na pinagamit mo sa Panginoon. Tama mga kapatid? Hindi sayang yung oras mo na ginamit mo para sa Panginoon. Hindi sayang yung oras mo na ginugol mo para paglingkuran ng Panginoon. Tama mga kapatid? Kaya ito, lagi ko sinasabi, kahit anong busy ninyo sa inyong school, darating ang araw, mag-aaral na kayo, darating ang araw, magtatrabaho na kayo, kahit anong mangyari, maglaan kayo ng oras para sa Panginoon. Amen? Dahil kung gugugulin nyo lang naman ang oras ninyo sa buong pag-aaral ninyo, buong pagtatrabaho ninyo at walang oras ang Panginoon yan, you're still living in this world, nothing at nothing at nothing. Wala pa rin pwede ginawa. Kahit pagtrabaho kayo, kumita kayo ng malaki, makapag-aral kayo, maging edukado kayo balang araw, walang panahon at walang oras ang Diyos sa buhay ninyo. Yung mga bagay din hanggang dito lang sa lupa. Nasilbihan. Amen mga kapatid? Dahil ang hahanapin ng Diyos sa atin, like ko sinasabi, ano yung pinaglingkod natin dito sa lupa. Tama? So the time after it is gone. Number 2, not only the time after it is gone, but also the occasion that you miss. The occasion that you miss. Amen mga kapatid? Have you ever in a situation na parang sinabi mo, sayang, dapat nandun ako. Sayang, dapat pala umaten ako. Sayang, dapat pala dinrab ko. Di ba meron minsan may mga panghihinayang? Tama po ba mga kapatid? Sayang, dapat pala naginig ako doon. Dapat pala nag-involve ako. Dapat pala ay sumama ako. Yung mga ganun mga pagkakataon mga kapatid. Amen po ba? Because the occasion that you miss, sometimes those occasions are so special, and then those occasions, sometimes nandun yung mga magagandang bagay na pwede mangyari sa iyo, nandun yung mga pagkakataon na pwede kang baguhin, nandun yung mga pagkakataon na ma-enjoy mo yung buhay mo, yung mga occasion na magiging masaya ka, yung mga occasion na kahit paano malilimutan mo yung mga problema mo, yung mga occasion na makikita mo yung sarili mo, yung occasion na kung saan ay ma-spend mo yung time with your family, with your loved ones, with your friends. Pero wala ka doon na mismo yung occasion mo. Amen mga kapatid? Tama po ba? I remember meron isang pastor na sabi niya ay meron daw usually kasi sa isang church meron daw lagi pumupunta doon sa church niya. Minsan sa church natin nanghihingi ng tulong, lumalapit nanghihingi ng tulong. Pero minsan para bang napansin daw niya na para bang nakasanay ng mga tao. And that time, gabi na daw meron pumatok. Tapos sabi, nandun po ba si Pastor? Kaya din daw ni Pastor, doon sa worker niya, sabi niya, kapag may pumakatok, sabi mo, wala ko. Yung sinabi niya, sabi mo, wala ko. Kasi yung Pastor para bang nakasanay niya na gano'n. Siguro nagigilty siya na. Tulong, okay lang na tumulong. Parang na niya na para bang mga tao, parang hindi nagsasabi na totoo, ganyan-ganyan. So, meron daw pumatok. Eh, bilin daw sa kanya, Brad, pag may pumatok, sabi mo, wala ko. Sige po, gusto. Eh, meron pumatok. At itong pumatok na to, ay hindi naman nangihingi. In fact, ay ang gusto niyo mangyari, makausap niyo yung pastor na yun, kasi yung tao na yun, aalis na pupunta ng abroad, at meron siyang lupa, at siya daw ay kinausap ng Panginoon, at ibibigay na lang daw sa kanya yung titulo ng lupa. Ano sabi ng worker? Wala mo si pastor. Yung tao ba na ang ginawa niya, dahil wala daw si pastor, binigay niya yung titulo doon sa isang pastor ng born again na malapit sa kanila. Kasi yun yung church na kasunod. Ngayon, nagtataka yung pastor na yun. Nagtataka yung pastor na yun. Sabi niya, bakit nakabili na ng lupa yan? May lupa na, ganyan-ganyan. Kapag parang ang bilis, sabi niya. E di, kasi malapit lang daw. Nakakwentuhan niya. Kaya sabi niya, Pastor, kasi nung isang gabi, may kumakatok dito. Parang nagmamadali. Nagulat lang ako, binigyan na lang ako ng titulo. Sabi niya, at alam niya kung sabi sa akin, Pastor, bago pumunta sa akin, pumunta daw muna po sa inyo. At ang sabi daw ng worker nito, wala daw kayo.
Ang sabi ng pastor, sayang. Ang sabi naman ng bunage, buti na lang. Kaya minsan, alin tayo sa dalawa? The occasion that you miss, yung sayang, dapat nandun ako. O yung buti na lang, nandun ako. Amen mga kapatid? Kapag sinabi natin sayang, there is regrets. May pagsisisi, may panghihinayang. Dapat pala naglingkod ako, dapat pala nagsimba ako, dapat pala nakinig ako ng salita ng Diyos, dapat pala nagpagawad ako sa Panginoon, dapat pala ganito. Pero sayang. Or on the other side, buti na lang. Amen mga kapatid? Buti na lang nagsimba ako, buti na lang nagpagamit ako, buti na lang present ako, buti na lang andin ako kasi hindi ko na-miss yung mga special occasion at meron doon. Amen mga kapatid? Di ba meron minsan sa mga occasion, halimbawa sa personal occasion natin, marahil, halimbawa iimbitahan ka, di ba? Minsan para bang para bang hindi ka umaten, pero yung occasion pala na yun ay maganda para sa iyo. Yung occasion pala na yun para bang mag-enjoy ka, pero nakita mo sila, ang saya-saya nila, di ba? Pero ikaw dahil hindi ka pumunta, nanghihinayan ka. And listen to this, yung mga ganun sa occasion, hindi na may babalik. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? So the occasion that you miss, that is the treasure. Ibig sabihin, ang treasure mga kapatid, yung mga bagay na tinitreasure natin, na pwede maging masaya nating alaala, masayang mga bagay na pwede natin maranasan, mga bagay na masaya natin may experience sa buhay natin. Tama? Kaya minsan, alin yung madalas na magiging ikikwento natin sa buhay natin? Yung sayang o buti na lang? Ha? Buti na lang, nandito kayo ngayon dito. Dahil may pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen mga kapatid? Yung iba, sayang, upset kami sa church. Hindi ako nakapakinig ng salita ng Panginoon. Tama? Tingin nyo ba itong preaching natin, yung preach ko sa linggo? Aba, hindi na. Tama? Sayang. Tama mga kapatid? Hindi na lang, meron tayong YouTube, pwede nilang balikan. Kung nanonood. Kasi minsan, sinusubaybayan ko yung mga page na. Minsan, isang view lang. Minsan, dalawang view. Ibig sabihin, sa church, maraming absent, hindi nanonood yung iba. Wala talagang intentional na kahit absent ay sinabi nilang mapakinggan pa rin yung mensahe ng linggo na yun. Tama mga kapatid? Amen? Kaya sana, huwag nating ngayaan yung occasion na yun. Minsan, kahit wala tayo sa church pag Sunday, sikapin natin. Pag Sunday, bago matulog, i-review natin yung preaching. Baka meron ka matutunan. Tama mga kapatid? Dahil baka sayang yung mensahe na yun para sa'yo. O ba meron sabihin, buti na lang, pinakinggan mo ulit. Amen mga kapatid? So there are some occasion in our life na minsan pwede natin ma-miss. At kapag na-miss natin, you cannot recover. Amen po ba mga kapatid? Not only the occasion, number 3, the word after it is said. Tama? The word after it is said. That speaks of our tongue. Yung salita na sinalita natin, hindi na natin may babalik. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Bible, the smallest part of our body is the tongue. Pero yung pinakadelikado. Ang sabi ng Bible, tongue is untamed. The word untamed, hindi pwedeng paamuhin. Tama? Ang sabi doon, kaya niya pagsulugin ang buong barangay. Bakit? Sa isang salita at nag-iba sa iba. At lalo na masama, pwedeng masunog daw sa barangay. Saan nagsimula? Sa maliit. Amen mga kapatid? So then also, the Bible tells us that every single word that proceeded out of our mouth, it can be a blessing or a cursing. Amen po ba mga kapatid? Amen. Di ba, yan ang sabi ng Bible in the book of James, buksan nga natin.
Nalala ko. Okay, the book of James. Chapter 3. Ano sabi? My brethren, chapter 3 verse 1. Be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man and able to also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horse's mouth. Diba yung daw mga horses, nilalagaw daw ng diba, pusal sa kanilang mga bibig. Ano sabi? That may obey us. Diba? Yung mga kabayo, mga kalabaw. Diba? Tinatalian yung ilong, usually ilong, yung bibig, para susunod sila. Tama? Diba mga kabayo, diba? Meron silang parang pusal-pusal, tapos inaampas-ampas, yung hinihila nilang isa. Kasi yun yung way para sumunod sila. Tama ba? Yun yung way para sumunod. That they may obey us and we turn about their whole body. So kapag pinasunod mo daw yung bibig nila, susunod yung buong katawan. Halimbawa, yung bibig, ay hindi lang pakaliwa. Yung buong katawan niya, hindi mo pakaliwa. So kapag pinasunod yung bibig, susunod yung buong katawan. Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a small very hand, whithersoever the governor listed. Yun daw yung mga pangmang malalaki, mga barko. Di ba? Ang lalaki. Pero yung maliit lang daw na manubela na yun, kayang pasunurin. Kahit gaano kabigat. Amen po ba? Ano sabi pa? Verse 5, even so the tongue is a little member, and boasted great things. Diba? Kahit daw yung dila ay maliit na miyembro ng parte ng katawan. Pero sabi, kayang magmayabang ng malalaking bagay. Behold, how great a matter a little fire kindled. Kita nyo? Kahit maliit daw. Kayang gumawa ng malaking apoy. And the tongue is a fire. And a word of iniquity. Kita nyo anong describe ng Bible sa dila? It is a word of iniquity. Tama? Isang, sabi dyan, ay punong-puno ng kasamaan. So is the tongue among our members that define the whole body? Isabihin, yung daw maliit na member na tongue na yun, ay kaya niyang pasunurin. Kaya niyang sakupin ang buong katawan and set it on the fire course of nature and is set on fire of hell. Verse 7, for every kind of beast and birds and of serpent and of things in the sea is tamed. Kita nyo? Lahat ng uri ng hayop, ibon, mga ahas, o ano ba mga hayop sa dagat, ang sabi, is tamed. Ibig sabihin natin, kayang maamuhin. Tama? Kayang maamuhin. And at victim of mankind, kayang maamuhin ng tao. Verse 8, ngunit, but the tongue can no man, ano sabi? Tame. Ito mga hayop, kaya mo silang paamuin ng ng bibig mo. Pero yung sarili mong bibig, sabi dito, walang pwedeng magpaamo niyan, kundi ikaw. Tama? Amen mga kapatid? But the tongue can no man tame. It is unruly, ano sabi? Evil. Ano sabi ng word ng tongue? Unruly evil. Ganito kasama. Ano pa? Full of deadly poison. Puno ng nakakamatay na lason. Therewith blessed be God, even the Father, and therewith cursed the men, which are made after the similitude of God. Ano sabi pa mamalit? Out of the same mouth proceeded what? Blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Mga kapatid, sana ito ay hindi ninyo gawin. Amen mga kapatid? So sabi po dyan, number 3 that you cannot recover, it is the word after it is said. Amen? Yes, sometimes, mga kapatid, there are words out of our mouth na minsan talaga nakakasakit, minsan hindi natin minsan maybe we don't have any intention. Tama? But sometimes there are people around us, or surrounding us, that when they hear that word comes from your mouth, sometimes they will burst. Kasi nasasaktan sila. Tama?
Amen na ako din? Na minsan ay nagkakaroon sila ng tawag dito ay yung bang nasasaktan ng kanilang damdamin, nalulungkot sila. Maybe wala tayong intention. Sometimes maybe intentionally talaga meron tayong mga word na sinasabi para masaktan. Pero the Bible tells us, after you say that, you cannot run now. Hindi mo na kaya ibalik. Hindi na mo na pwedeng abulin. Wait. Tama? Amen mga kapatid? Yes, sometimes ay meron mga panahon na nakakasakit tayo. Pero remember, dapat daw bilang mananampalataya, sabi ng Bible in verse 10, out of the same mouth, it will be proceeded blessing and cursing. Amen? So ano yung gusto nating sabihin sa ilabas sa bibig natin? It will be a blessing or cursing. Amen mga kapatid? Amen. Kaya minsan, to be honest, meron mga taong nagpapatuloy sa Panginoon dahil sa mga sinasabi nating blessing dahil sa ating mga iyo. At meron mga taong nanghihina sa Panginoon, lumalay sa Panginoon dahil mga cursing ang lumalabas sa bibig po natin. Kasi dito, the context of this chapter and the book of James, the context of this and wala pong iba ay kanyang sinusulatan yung mga mananampalataya, hindi po unbeliever. Kaya sabi doon, my brethren, mga kapwa ko mananampalataya, be careful what you say. Tama? Di ba merong awit? Be careful. Be careful little na what you say. Okay. Diba? Be careful little na what you say. Ano ko saan? God? Ano na sipo? Pati nyo. Ano sabi? From the Father up above, looking down with love. Tama? Kaya sabi po ng awal mga kapatid, ay sabi ng salita ng Diyos, it will be a blessing and cursing. Kaya dito, tinuturuan niya yung mga mananampalataya. Kasi minsan, nakakalimot minsan yung mga mananampalataya dito sa panahon ni James. That even though they are a Christian, still, amen? Ay nakakasama sila ng loob. Bakit? Because sometimes the word that proceeded out of their mouth, hindi nila minsan napag-iisipan. Amen mga kapatid? Kaya, there are 4 things that you cannot recover. The word after it is said. Amen? Kaya mo, yung restoration po dito, yung malalaki, diba? Ito. O, diba? Halimbawa ito, may toothpaste ako. Pero sino ba ito nag-brush na? O, hindi ba nag-brush? Ha? Ano, sino rin ito nag-brush? Siya ako nag-brush rin. Siya ako isang gagamitin ko. Saka hindi magalas ako pag-galaw. Okay. Ba't naman hindi? Halimbawa, naglagay ako dito ng toothpaste. Lumabas na. Dahil problema, nakalimutan mo, hindi ka pala mag-toothbrush. Kasi schedule mo, after 2 days ka mag-toothbrush. Diba? Sabi nga ng kasibay, diba? Kung gusto mo mabuhay, magdasal ka. Kung gusto mo mabuhay, hindi pa, mag-toothbrush. Diba? Diba? Kaya lang, nakalimutan mo, hindi mo pala mag-toothbrush. Now, ano gagawin mo dito sa nilabas mo toothpaste? May babalik mo ba dito? Babalik pa ba natin dito? Hindi na. Tama? So sometimes ganun daw yung mga pwede mangyari sa bibig natin. Tama? There are some words that after it is said, listen to this, you cannot recover. And sometimes that word, maybe it will affect to somebody, hindi mo na may babalik. Amen mga kapatid? So be careful. Sabi namin, be careful little tongue what you say. Amen? So number 4, not only the word after it is said, number 4, the stone after it is thrown. The stone after it is thrown. It speaks of our testimony. Amen? Na minsan, pag bumato ka sa isang tao, may babalik mo ba yung pinato mo? Ha? Amen mga kapatid? Yung tao nasaktan mo, yung tao pinahiya mo,
yung tao, pinagalitan mo, yung tao ay hindi mo na respeto, may babalik mo ba after it is thrown? No. Amen mga kapatid? Kaya sabi ko dyan mga kapatid, yung pang-apat, four things that you cannot recover is the stone after it is thrown. Amen? It speaks of our testimony. Tama? Kaya nga minsan kapag hindi tayo naging mabuting patotoo, merong mga tao mawawala sa Panginoon, merong mga tao manghihina, merong mga tao masasaktan dahil sa buhay natin. Amen mga kapatid? Kaya napakahalaga ng patutuo natin mga kapatid. Napakahalaga ng pagiging Kristyano natin. Tama? Dito sa lugar na to, lagi natin lagi namin iniingatan yung patutuo ng church dito. Amen? Yung patutuo ng pangalan natin dito, yung patutuo ng ako, especially yung pangalan ko dito sa lugar na to, kilala ko ng mga tao diyan, hindi lang sa tunay na pangalan. Ha? Yung minsan may dumating na parcel. Kailan din yung rider kasi nag-iba ng rider. So yung rider, pag lagi yun yung nag-deliver, kilala mo na. Yung rider kasi yung dating kilala ko, pag wala ko, yun yung sinisingin niya yung tapat. Sinabi mo naman, baka bago na. Dumating yung parcel, yung damit ni Davis yun, kasi mga damit hindi na siya. Kasi 3 months na dumating. Palakad ako, bulit palakad ako ang gawin. Kuminto sa kayo naman ng totoong isda. Kilala niyo po yung Anjunico. Anjunico Joy. Wala po dito yun. Sabi niya, nakalagay ko dito, Mr. Sabi niya isa, ako si Pastor. Tapos ay, buti parating ako. Sabi niya, po si Pastor. Sabi niya, kilala niyo po yung Anjunico. Ako po yan. Magkano po. Di ba? Kilala ako dito po sinabi ng Pastor. Kilala ako dito. Hindi lang alam sa tunay na pangalan. Sinabi yung Anjunico Joy, hindi nila alam dito yun. Sabi mo ng Pastor. Ay, Pastor po, si Pastor. Yung po sa harvester yan. Kaya sa harvester. O sa pangalan ko, hindi po namin alam na. Di ba? But the point is, there's some stone after it is thrown. Amen? So sana minsan yung ibabato natin, mga kapatid, katulad na number 3, mga mabubuting ibabato natin. Batuin natin yung kapwa natin na mabuting patutuo. Batuin natin kapwa natin na mabuting salita. Batuin natin kapwa natin na makakatulong sa Kanya. Batuin natin siya ng pag-asa. Ibato natin ang Panginoon. Ibato natin ang salita ng Diyos. Amen? Dahil kapag yan mga binato natin na hindi makakatulong, hindi maganda, hindi na pwedeng balik yung binato mo na pawin yung binato mo. Tama mga kapatid? So this morning, there's a reminder to each every one of us. Sabi ng Bible sa Ecclesiastes, it is a time to be born and a time to die. Tama? May panahon na tayo ay nabuhay, may panahon na tayo ay mamamatay. So habang hindi pa dumarating yung panahon na tayo mamamatay, ito yung mga bagay na ibibigay ng Diyos sa atin, ipagkakaniwala ng Diyos sa atin na darating sa buhay natin bago tayo mamatay. Tama? Pero sana itong mga bagay na ito, kapag hindi na natin nagawa, hindi natin ginawa, hindi natin naayos, at ito'y lumampas na sa atin, hindi na daw natin pwedeng i-recover. Tama? Ano yun? Yung oras. Amen mga kapatid? Yung oras. The time after it is gone. Hindi na pwedeng ulit. Para daw yung isang tao na yung kalahati kaabay mo hanggang dito, pabalikan. Tapos yung kalahati dito, kalbong-kalbong. Nag-picture yung ulo na yun. Yung ulo na mahaba buhok dito, hanggang dito mahaba. Pero yung kalahati, kalbong-kalbong. Kaya parang kay Tatay Ben, balik na rin mo lang. Parang kay Tatay Ben, wala nang buhok dito. Diba dito walang buhok, kalbong-kalbong talaga, tapos dito mahaba. Kapag daw yung dumaan, sa bunutan mo na kagad. Yun na po yun. Sa bunutan mo. Dahil kapag yan nakalampas tayo, wala ka nang mahabol yan. At yung tao hindi nababalik. Ganito ba mga kapatid? Nanawaan mo ninyo? Dahil ang oras, mabilis na. In fact, kita niyo naman yung mga bata, ang bibilis naman. In fact, magulat ka na lang, mga kapatid, madagagdagan naman na ng mga apo. Ha? In fact, hindi mga anak natin balang araw, magkakaroon ng mga pamilya. In fact, tayo, tatanda na naman. Ibig sabihin ng oras, ang bilis na.
Amen mga kapatid? Oh, so imagine, mga bata dati dito, mga bata dating masal, tinuturuan natin yun, may mga anak-anak natin. Tama? Oh, yung mga batang tinuturuan natin dito dati, after 10 years, ang lalaki na. Amen po ba mga kapatid? O, kung imagine, gano'ng kabilis ang oras, gano'ng kabilis ang panahon. Amen po ba? So the time after it is gone. Okay, number 2, the occasion that you miss. Amen? So minsan may mga occasion na mahalaga, may mga occasion na para sa atin, that we enjoy, we learn. Amen? But sometimes, we miss it, hindi tayo sumama, dahil minsan sabi natin, sayang. Sana sumama ako. Sana kumaten ako. Amen? Amen mga kapatid? Or on the other side, dahil yan ay sabihin, buti na lang. Buti na lang. Nagkapat ako. Buti na lang. Nagbigay ako. Buti na lang. Sumama ako. Buti na lang. Nag-enjoy ako. Buti na lang. Nandun ako. Tama mga kapatid? There is regrets. Tama? Or there is celebration. Number 3, the word after it is said. It is about our tongue. Amen? So, ano yung mga lalabas sa bibig natin? It will be a blessing or it will be a cursing. It will be alive or it will be a dead. Amen? It will be dead. Then number 4, the stone after it is thrown. Amen? Anong klaseng bato ang ibabato natin? Kasi kapag ibinato mo, hindi mo na yun ibabalik. Sana ibato natin, lalo na sa kapwa natin, mabubuti ibabato natin. Especially sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works. It speak of our testimony. Amen po ba mga kapatid? Kaya na laging iingatan natin ang ating magandang patutuo. Dahil kapag nasira ang patutuo natin sa iba, it is like a stone na kapag binato, hindi na natin may babalik. At kung sino tinamaan ng bato na yung binato natin, hindi na natin mababawi. Tama mga kapatid? Amen po ba? Di ba minsan yung mga bata pag naglalaro, pag nagbabato-batuan, nakakasakit. Minsan pinabawalan natin, di ba? Kaya maglaro ng bato-batuan, nakakasakit yan. Tama? Minsan kahit hindi sinasadya, pero nandun na yung nasaktan. Amen po ba mga kapatid? Did you get that? So sabi dyan, our testimony, huwag natin hayaan masira yung testimony natin. Amen? Na huwag natin ibato yung testimony natin na isang hindi maganda, hindi mabuting patotoo. Kasi yung daw mga bagay na to, sabi ng Bible, ipagkakatiwala sa atin habang nabubuhay pa tayo. Because there's a time to be born and a time to die. Amen po ba mga kapatid? Abay mahirap mamatay na marami tayong nasayang na panahon sa buhay natin. Mahirap mamatay na marami mga okasyon sa buhay natin na hindi natin napuntahan at hindi tayo natuto doon. Maraming mga panahon, mga salita, na bago mo mamatay, ay lumabas sa bibig natin, marami hindi magaganda, marami tayong nasaktan ng tao. Mahirap mamatay na maraming tayong ay batong-bato. Ang testimony natin ay sira sa ibang tao. Hindi mo na may babalik. Tama? Kaya hamon sa atin, habang hindi pa tayo dumarating doon sa time to die, let's take this advantage. Let's grab this opportunity. Don't waste these 4 things. Amen mga kapatid? Dahil itong 4 na bagay na ito, kapag lumampas at hindi natin nagamit sa tama, hindi mo na may babalik. Amen po mga kapatid? Ang tanong ngayong umaga, kumusta ang oras natin? Lalo na sa Panginoon. Kumusta ang oras natin sa ating pamilya? Kumusta ang oras natin sa ating pong mga asawa? Kumusta ang oras natin sa paglilingkod natin sa Panginoon? Marahil, kapatid, baka puro na tayo trabaho, wala tayong panahon sa pamilya natin. Baka puro na tayo pag-aaral, wala tayong panahon sa Diyos. Amen? Kumusta yung mga okasyon sa buhay natin na dapat nag-enjoy ka, na dapat may matututunan ka doon, pero minsan ayaw natin. Kumusta yung mga lumalabas sa bibig natin? Ito ba yung nagiging pagpapala? Ito ba yung nagiging kasakitan? Kumusta yung patutuo natin na binabago natin sa ibang tao? Yan ba yung nakabubuhay ng ibang tao? O yan ba yung nakakamatay sa ibang tao? There are 4 things that you cannot recover. Tayo kung lahat ay tumayo, tayo may manalangin. Let's pray. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po ng maraming umaga. We thank you, Lord, for reminding us about some things in our life that we cannot recover. The time after it is gone. The occasion that remains.
the word after it is said, and the stone after it is thrown. Panginoon, sana mga bagay nito huwag namin masayang. Tulungan niyo po kami ngayong umaga kung saan kami nagsasayang sa mga bagay nito. Dahil napaalalahanan kami, Panginoon, na mga bagay nito hindi dapat sayang. Abang ating Pangulo na ito, mga mata na kapatid, kumustang buhay natin, kapatid? Kumusta ang oras mo sa Panginoon? Nasasayang mo ba? Kumusta ang ating mga sinasabi? Kumusta ang mga pagkakataon na dapat nandun ka, lumalago ka? Kumusta ang patutuo mo sa ibang tao? Maayos ba? Kung hindi, pwede tayong manalangin sa Panginoon ngayong umaga. Pwede tayong lumapit at maggulay-gulay tayo sa mga bagay na ito na marahil hindi natin nabibigyan ng pansin. Sa mga bagay na ito na marahil nasasayang natin. Sa mga bagay na ito marahil napapaniwala natin. Remember, these 4 things, after na ito ay lumampas, hindi na natin kaya ibalik. Kung meron kang panalangin ngayong umaga, pwede kang manalangin ngayon. Pwede kang lumapit at magipag-usap sa Diyos. Tulungan ka ng Diyos sa area ng mga bagay nito na marahil napapabayaan mo. Sa area ng mga bagay nito marahil nasasayang mo. Sa area sa mga bagay nito marahil hindi mo nabibigyan ng halaga. Yung oras ba? Kumusta ang oras? Hindi ko tinatanong kung kumusta ang oras mo sa trabaho. I believe, pag pinag-usapan ng oras sa trabaho mo, binibigay yung best ng time mo. Hindi ko tinatanong kung kumusta ang oras mo sa pag-aaral mo. I believe, bilang estudyante, ibibigay mo yung best mo sa pag-aaral mo. Ang tanong ko, kumusta ang oras mo para sa Panginoon? Sana kahit gano'n tayo kabisi sa ibang bagay. Let's have the time para sa Panginoon. Kasi sa langit, hindi naman itatanong ng Diyos gano'n ka kabisi sa work mo. Hindi itatanong ng Diyos gano'n ka kabisi sa personal na buhay mo. Hindi itatanong ng Diyos gano'n ka kabisi sa pag-aaral mo. Itatanong ng Diyos, anak, kumusta naman yung oras mo para sa akin? Do you have still time for God? What if God has no time for you? Paano ang Diyos wala ng oras sa'yo? Kaya mo bang mabuhay? Paano mo ang Diyos? Hinto niya na yung oras ng buhay mo. God is the creator of your life. God is the one who creates you. He gives you life. What if sabihin ng Diyos, anak, hinto mo na yung oras mo. Sinasayang mo lang. But God is a merciful God. God is a gracious God. Kumusta ang mga salitang lumalabas sa bibig mo? Is that a blessing? Or is that a cursing? Maybe it's not intentionally, pero minsan may mga tao nasasaktan, nagdadamdam. Minsan nagtatanong, bakit sila pa? Bakit yung mga tao minsan, para bang hindi mo inaasahan na sila yung mag-i-encourage sa'yo, sila ba yung mga tao magsasalita ng against sa'yo? Yung mga tao inaasahan mo na pwede mong malapitan, sila ba yung mga tao magda-down sa'yo? Yung mga tao inaasahan mo na mapapalakas sa'yo, sila pa yung marinig mo na parang mapanghinaan ka ng loob. Christians, be encouraged. Maging gamitin tayo ng Diyos to be a blessing to each other. To be a blessing sa mga taong mga nakakasalamuhan natin. Mga taong nangangailangan ng mga encouragement natin. Because after it is said, hindi na natin na ibabalik. Kumusta yung mga okasyon? Diba? Ang sarap isipin kaya sabihin natin na sayang, dapat pala, sayang, dapat ginawa ko, sayang, dapat nandun ako, sayang, dapat nag-involve ako, sayang. May mga regrets. Diba? Mas magandang sabihin, buti na lang, nandun ako. Buti na lang, nakinig ako. Buti na lang, nasama ako. Buti na lang, nagbigay ako. Buti na lang, nag-involve ako. Buti na lang, nagtapat ako. Buti na lang, nagpatuloy ako. At yan, sasabihin mo, hindi
A stone after it is thrown. Kumusta ang patotoo mo sa ibang tao? Na kapag binato mo ang buhay mo sa iba, sila ba'y makikita nila ang Panginoon? O sila'y magbibigay ng malaking tanong para makilala ang Panginoon? Sana kung ibabato natin ang bato sa ibang tao, ibato natin na may kabutihan, ibato natin na mayroong pagpapala, ibato natin na makilala nila ang Panginoon. Dahil ang mga bagay na yan, kapag binato mo ay hindi maganda, hindi mo na maibabalik. Baka yung tao na yun mawala sa Panginoon. Baka yung tao na yun hindi mo na madala sa Panginoon. That's why make sure na kung ibabato mo ay makakabuti. Dahil ang mga bagay na ito, sabi ng Bible, there's a time to live, a time to be born, and a time to die. Mas maganda, bago dumating ang araw na tayo ay mamatay, kukuhanin ng Panginoon. Ito mga bagay na ito na pinagkatiwala sa atin, nagamit natin ng tama at napurihan natin ng Panginoon. Yung ating time, yung ating treasure, yung ating testimony, at yung ating time. For this, would you get recover? Panginoon, salamat po ng marami for reminding us to these things. Help us, Lord, to understand. Help us, Lord, to apply it in our lives so that people may see kung sino kami at anong klaseng tao kami. Especially as we claim that we are a Christian and we have a great God. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain na kami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. We now take your seat. Amen. At